Maligayang pagdating sa ating espesyal na video na ito. Napaka-espesyal ng pagkakataong ito sapagkat ito ay isang bagong simula, isang bagong taon na puno ng pag-asa, mga pangarap at mga posibilidad. Sa mga susunod na minuto, tayo ay magpo-focus sa isang makapangyarihang panalangin na magbibigay diin sa ating mga layunin at hangarin para sa darating na taon. Bilang mga mananampalataya, alam natin na ang bawat bagong taon ay tila isang blangkong pahina na nag-aantay na mapuno ng ating mga kwento, tagumpay at mga aral. Sa ating paglalakbay, mahalaga na tayo ay may matibay na pundasyon ng pananampalataya at panalangin. Ang panalangin ay hindi lamang isang ritual. Ito ay isang makapangyarihang kasangkapan na nag-uugnay sa atin sa ating lumikha. Sa bawat salita na ating ibinubulong, tayo ay nag-aanyaya ng mga pagpapala at liwanag sa ating landas. Ngunit bago tayo magsimula sa ating panalangin, nais kong hikayatin kayong magkomento sa ibaba kung ano ang inyong mga nais ipanalangin sa bagong taon na ito. Ano ang mga bagay na nais ninyong ihandog sa Diyos? Anong mga pangarap ang nais ninyong isama sa inyong panalangin? Ang inyong mga saloobin ay mahalaga at sa ating pagtutulungan, mas mapapalakas natin ang ating mga panalangin. Ngayon, habang tayo ay nagtitipon dito, isipin natin ang mga bagay na nais nating ihandog sa ating buhay. Maaring ito ay tungkol sa kalusugan, mga relasyon, o kahit na mga layunin sa ating mga karera. Sa bawat aspeto ng ating buhay, ang panalangin ay dapat na maging bahagi ng ating mga desisyon at hakbang. Kaya naman, inaanyayahan ko kayong mag-subscribe sa ating channel kung hindi pa kayo nakapag-subscribe. Sa ganitong paraan, makakasama ninyo kami sa mga susunod na mga inspirasyon at mga gabay na tiyak na makakatulong sa inyong espiritual na paglalakbay. Minsan, ang mga pagsubok ay tila mahirap harapin, ngunit sa pamamagitan ng panalangin, nagiging madali ang ating mga pasanin. Ang ating pananampalataya ay nagbibigay sa atin ng lakas at tapang na harapin ang anumang hamon. Kaya, sa ating panalangin mamaya, sama-sama tayong humiling ng gabay at lakas mula sa Diyos upang mapagtagumpayan ang lahat ng bagay. Bago tayo tumungo sa ating makapangyarihang panalangin, nais ko ring hikayatin kayong ibahagi ang video na ito sa inyong mga kaibigan at pamilya. Ang mga mensahe ng pag-asa at pananampalataya ay dapat na maikalat sa mas maraming tao. Ang bawat tao ay may kanya-kanyang laban at sa pamamagitan ng ating mga panalangin, maaari tayong maging ilaw at inspirasyon sa iba. Tandaan, ang panalangin ay hindi lamang para sa ating sarili. Ito rin ay para sa mga tao sa ating paligid. Habang nag-iisip tayo ng mga bagay na nais nating ipanalangin, isama natin ang ating mga mahal sa buhay at kahit ang mga taong hindi natin kilala pero nangangailangan ng ating mga panalangin. Ang ating pagkakaisa sa panalangin ay isang malakas na pahayag ng ating pananampalataya. Sa ating pagdarasal, ilalapit natin ang ating mga puso at isipan sa Diyos. Tayo ay magiging bukas sa Kanyang mga plano at kalooban at hihilingin natin na ang bawat hakbang na ating tatahakin ay maging ayon sa Kanyang kagustuhan. Ipinapangako ko sa inyo na ang panalangin na ito ay magiging makapangyarihan at puno ng biyaya. Ngayon, handa na ba kayo? Tayo na't simulan ng ating makapangyarihang panalangin para sa bagong taon. Magtiwala tayo na ang ating mga panalangin ay maririnig at ang mga pagpapalang ating hinihiling ay darating sa tamang panahon at para sa ating kabutihan. Ang Salmo 23 ay isang napaka-maimpluwensyang taludtod na nagbibigay diin sa ating tiwala at gabay mula sa ating tagapaglikha. Sa pagsisimula ng bagong taon, mahalaga na ating pagnilayan ang mga mensahe na nakapaloob dito, na nagtuturo sa atin ng mga pangunahing aral tungkol sa buhay, pag-asa, at ang walang kondisyong pagmamahal ng Diyos. Ang unang taludtod ng Salmo 23 ay nagsasaad, "Ang Panginoon ang aking pastor.
hindi ako magkukulang. Ang katagang ito ay nagbibigay ng kapayapaan sa ating puso. Sa harap ng mga hamon at pagsubok na dala ng bagong taon, ang pagkakaroon ng tiwala na mayroon tayong pastol na nagmamasid at nag-aalaga sa atin ay isang malaking kaginhawaan. Hindi tayo nag-iisa. Mayroong isang Diyos na may kakayahang punan ang lahat ng ating pangangailangan, hindi lamang sa pisikal na aspeto, kundi pati na rin sa ating espiritual na paglalakbay. Sa mga susunod na taludtod, inilalarawan ng mga paraan kung paano tayo ginagabayan ng ating pastol. Pinapahimlay niya ako sa mga pastulan ng sariwang damo. Dinadala niya ako sa tabi ng mga tubig na nagpapasigla. Sa mga salitang ito, makikita natin ang imahe ng kapayapaan at kasiguraduhan. Ang sariwang damo at malinaw na tubig ay simbolo ng kasiyahan at kasaganaan. Sa bawat hakbang ng ating buhay, tinitiyak sa atin ng Diyos na mayroong mga pagkakataon para sa pagpapahinga at pag-refresh. Sa pagsisimula ng taon, mahalaga na tayo ay kumalas mula sa mga pag-aalala at pagod ng nakaraan at buksan ang ating mga puso sa mga bagong pagkakataon na iniaalok sa atin. Isang mahalagang bahagi ng Salmo 23 ay ang pagbanggit sa mga landas ng katuwiran, na ang Diyos ay hindi lamang nag-aalaga sa atin, Siya rin ang nagbibigay ng direksyon. Sa bawat desisyon na ating gagawin sa bagong taon, mahalaga na tayo ay humingi ng kanyang gabay. Ang mga landas ng katuwiran ay maaaring mga hulugan ng mga tamang desisyon at hakbang na dapat nating tahakin upang makamit ang kanyang kalooban. Sa pamamagitan ng panalangin at pagninilay, tayo ay nagiging mas sensitibo sa tinig ng Diyos at sa kanyang mga tagubilin. Sa gitna ng mga pagsubok, ang Salmo 23 ay nagbibigay ng pag-asa. Kahit na ako'y lumakad sa gitna ng madilim na lambak, hindi ako matatakot ng masama sapagkat ikaw ay kasama ko. Ang mga salitang ito ay nagpapahiwatig na kahit na tayo ay dumaan sa mga pagsubok at hamon, hindi tayo nag-iisa. Ang presensya ng Diyos ay laging nariyan upang bigyang lakas tayo. Sa bagong taon, ang ating pananampalataya ay dapat na nakaugat sa katotohanan ito. Sa bawat pagsubok na ating haharapin, alalahanin natin na ang Diyos ay kasama natin, nagbibigay ng lakas at suporta. Isang makapangyarihang mensahe na dala ng Salmo 23 ay ang pangako ng kasaganaan. Ikaw ay nagayos ng isang mesa sa harap ko sa harap ng aking mga kaaway. Sa kabila ng mga pagsubok, ang Diyos ay may kakayahang magbigay ng kasaganaan at pagpapala. Ang paghahanda ng mesa ay isang simbolo ng kasaganaan at pagkilala ng Diyos sa ating mga pangangailangan. Sa bagong taon, tayo ay inaanyayahan na maniwala na sa kabila ng mga hamon, ang Diyos ay may magandang plano para sa atin. Sa huli, ang Salmo 23 ay nagtapos sa isang makapangyarihang pangako. Tiyak na ang kabutihan at awa ay susunod sa akin sa lahat ng mga araw ng aking buhay, at ako'y mananahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Ang pangakong ito ay nagbibigay ng katiyakan na ang ating buhay ay maaaring punuin ng kabutihan at awa. Sa bawat bagong taon, tayo ay hinihimok na maging bukas sa mga pagpapalang ito at maging tagapagdala ng kabutihan sa ating kapwa. Ang pagsisimula ng bagong taon ay isang pagkakataon upang muling isaalang-alang ang ating relasyon sa Diyos. Sa pamamagitan ng panalangin, pagtitiwala at pagninilay sa mga mensahe ng Salmo 23, tayo ay maaaring maghanda ng ating puso at isipan upang tanggapin ang mga biyayang dadating. Sa bawat hakbang, naway patuloy tayong magtiwala sa ating pastol na nagmamahal at nag-aalaga sa atin. At naway ang ating buhay ay maging patotoo ng kanyang kabutihan at kagandahang loob. Sa bawat bagong taon, ang ating puso at isipan ay nagiging mas bukas sa mga posibilidad at pag-asa.
Sa pagsisimula ng 2024, mahalaga na tayo ay magmuni-muni at magtakda ng ating mga intensyon sa ilalim ng liwanag ng Salmo 91. Ang salmong ito ay nagbibigay sa atin ng mga pangako ng proteksyon at kanlungan mula sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang Salmo 91 ay nagsasaad na ang sinumang nananatili sa lihim na lugar ng kataas-taasan ay makakasumpong ng kanlungan sa lilim ng makapangyarihan. Ang ideyang ito ng pagkakaroon ng kanlungan ay nagbibigay sa atin ng kapayapaan at katiyakan. Sa pagpasok ng bagong taon, tiyak na darating ang iba't ibang hamon at pagsubok. Pero sa kabila ng mga ito, ang ating pananampalataya sa Diyos ang nagbibigay sa atin ng lakas at tibay. Minsan, madali tayong maligaw ng landas, lalo na kung ang mga pagsubok ay tila napakabigat. Ngunit ang Salmo 71 ay nagsasaad na siya ay magiging ating tagapagtanggol at kanlungan. Sa mga sandaling tayo ay nababalisa at nagdududa, lumalapit tayo sa Kanya at dito natin makikita ang tunay na kapayapaan na lampas sa ating pag-unawa. Tayo ay hinihimok na ilagak ang ating mga alalahanin sa Kanya at sa mga pagkakataong iyon, makikita natin ang Kanyang kapangyarihan na nagbabago ng ating mga sitwasyon. Habang tayo ay nasa proseso ng pagbuo ng mga bagong layunin at resolusyon sa ating buhay, magandang pag-isipan kung paano natin maipapasa ang ating mga pasanin sa Kanya. Sa bawat hakbang na ating tatahakin, dapat tayong maging handa na ipagkatiwala ang ating mga pangarap at ambisyon sa Kanya. Sa Kanya, tayo ay mayroong matibay na sandigan. Ang mga pangako ng Diyos ay hindi nagbabago at ang Kanyang mga salita ay nagbibigay ng liwanag sa ating mga landas. Mahalaga ring isaalang-alang ang ating mga relasyon sa mga tao sa ating paligid. Sa bagong taon, maaaring may mga pagkakataon tayong makakaranas ng hindi pagkakaintindihan o hidwaan. Sa mga ganitong pagkakataon, ang Salmo 91 ay nagtuturo sa atin na maaaring maging kanlungan tayo sa isa't isa. Sa pamamagitan ng pagmamahal at pag-unawa, maaari tayong maging mga tagapaghatid ng kapayapaan at pag-asa sa ating komunidad. Ang ating mga pagkilos, kahit sa maliliit na bagay, ay maaaring maging daan upang makapagdala ng liwanag sa dilim ng mundo. Bilang bahagi ng ating pagninilay, mahalagang isama ang ating mga pamilya at mahal sa buhay sa ating mga panalangin. Hilingin natin na sila rin ay mapanatili sa ilalim ng Kanyang proteksyon. Sa bawat umaga ng bagong taon, itanong natin sa ating mga sarili, paano ko maipapakita ang pagmamahal ng Diyos sa aking pamilya at mga kaibigan? Ang simpleng pagkilos ng pag-aalaga at pag-unawa ay maaaring magbigay ng malaking epekto sa kanilang mga buhay. Sa kabila ng lahat ng ito, mayroon tayong pagkakataon na makipag-ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Ang pakikipag-usap sa Kanya ay hindi lamang tungkol sa paghingi ng tulong. Ito ay tungkol din sa pagkilala sa Kanyang presensya at sa mga pagpapalang Kanyang ibinibigay. Sa bawat panalangin, inaalala natin ang Kanyang mga pangako at ang Kanyang katapatan. Kaya naman, sa pagsisimula ng bagong taon, mahalaga na tayo ay manalangin ng may pananampalataya at tiwala. Ngayon, tayo ay sama-samang manalangin, O Amang makapangyarihan, salamat sa bawat bagong araw na aming natatamo. Sa pagsisimula ng taong ito, pinapasok namin ang iyong banal na presensya. Nais naming ilagak ang aming mga takot, alalahanin at mga pangarap sa iyong mga kamay. Naway kami ay manatili sa ilalim ng iyong lilim at makatagpo ng kanlungan sa iyo. Ipinapahayag namin ang aming pagtitiwala sa iyong mga pangako. Sa bawat hakbang na aming tatahakin, sana'y ikaw ang aming gabay. Ipinapanalangin namin ang aming mga pamilya at mga kaibigan na sila rin ay mapanatili sa iyong proteksyon. Bigyan mo kami ng lakas na maging mga tagapaghatid ng iyong pagmamahal sa mundo.
Sa ngalan ni Jesus, aming tagapagligtas, kami ay nananalangin. Amen. Sa bawat pagsisimula ng bagong taon, tayo ay binibigyan ng isang natatanging pagkakataon upang magnilay-nilay sa ating mga buhay, sa ating mga layunin at sa ating mga pananampalataya. Isang mahalagang aspeto ng ating paglalakbay bilang mga mananampalataya ay ang pagtitiwala sa Diyos at ang pagkakaroon ng matibay na ugnayan sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin. Ang ating talakayan sa talatang ito mula sa Filipos 4:6-7 ay nagbibigay liwanag sa kahalagahan ng panalangin at ang kapayapaang dulot nito sa ating mga puso at isipan. Ang Filipos 4:6-7 ay nagsasaad, "Huwag kayong mabalisa tungkol sa anuman. Sa halip sa bawat sitwasyon, sa pamamagitan ng panalangin at pagsusumamo, kasama ang pagpapasalamat, ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang unawain ng sino man ay magbabantay sa inyong mga puso at isipan kay Kristo Jesus." Sa mga salitang ito, tayo ay inaatasan na huwag mag-alala, kundi sa bawat pagkakataon, ipahayag ang ating mga pagnanasa at mga alalahanin sa Diyos. Ang panalangin ay nagiging tulay na nag-uugnay sa atin sa Kanya, at sa prosesong ito, nagiging daan ang ating mga alalahanin upang makamit ang kapayapaan na nagmumula sa Kanya. Isang mahalagang bagay na dapat nating isaalang-alang sa pagsisimula ng bagong taon ay ang mga bagay na nagdudulot ng pagkabahala sa atin. Sa mundong puno ng hindi tiyak at mga pagsubok, madaling mapagod at mawala ng pag-asa. Ngunit sa pamamagitan ng panalangin, tayo ay binibigyan ng pagkakataon na ilagak ang lahat ng ating mga pasanin sa mga kamay ng ating tagapagligtas. Sa bawat panalangin, nagiging mas maliwanag ang ating pananaw at ang ating mga takot at pangamba ay napapalitan ng tiwala at pag-asa. Ang mga alalahanin na ating dinadala ay maaaring maging mga hadlang sa ating spiritual na paglalakbay. Kapag tayo ay nababalisa, madalas tayong naliligaw ng landas. Ang pagkakaroon ng matibay na pananalig sa Diyos at pagdulog sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin ay nagdudulot ng kapayapaan na hindi maipaliwanag. Ang kapayapaang ito ay nagbabantay sa ating mga puso at isipan. Pinoprotektahan tayo mula sa mga negatibong kaisipan at damdamin na nagiging sanhi ng ating pagkabahala. Habang tayo ay naglalakad patungo sa bagong taon, napakahalaga na simulan ito na may pusong puno ng pasasalamat at pananampalataya. Ang ating mga kahilingan, mga pangarap at mga layunin para sa darating na taon ay dapat na nakaugat sa ating pagtitiwala sa Diyos. Sa bawat hakbang na ating tatahakin, maaari nating ipagkatiwala sa Kanya ang ating mga plano at maniwala na ang Kanyang mga plano para sa atin ay mas mabuti kaysa sa ating mga inaasahan. Sa panalangin, maaari nating ipahayag ang ating mga pangarap at mga layunin at sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan, ang mga ito ay maaari niyang maisakatuparan. Sa pagpasok natin sa bagong taon, mahalaga ring balikan ang ating mga nakaraang karanasan. Ano ang mga aral na ating natutunan? Ano ang mga pagsubok na ating nalampasan? Ang mga ito ay nagsisilbing patunay ng katapatan ng Diyos sa ating buhay. Sa bawat tagumpay at pagkatalo, siya ay nariyan, at sa Kanyang mga pangako, tayo ay may dahilan upang umasa. Sa huli, ang panalangin ay hindi lamang isang simpleng ritual. Ito ay isang makapangyarihang kasangkapan na nagbibigay sa atin ng lakas at kapayapaan. Sa pag-uusap natin sa Diyos, nagiging mas malapit tayo sa Kanya at ang Kanyang mga salita ay nagiging gabay sa ating mga desisyon. Sa ganitong paraan, nagiging handa tayo sa mga pagsubok at mga pagkakataon na dumarating sa ating buhay. Ngayon, sa ating pagnanais na simulan ang taon na may kasigasigan at kapayapaan, tayo ay samahang magdasal.
Sa ating panalangin, hilingin natin ang gabay ng Diyos sa bawat hakbang na ating tatahakin at ang kanyang kapayapaan na magbabantay sa ating mga puso at isipan. Sa susunod na bahagi, tayo ay magsasagawa ng isang makapangyarihang panalangin upang simulan ang ating taon ng mga biyaya. O Panginoon, sa simula ng bagong taon, kami ay nagtitipon sa iyong harapan upang ipahayag ang aming pasasalamat at pag-asa. Sa bawat hakbang na aming tatahakin, kami ay humihingi ng iyong gabay at liwanag. Sa mga nakaraang taon, naranasan namin ang iyong pagmamahal at awa, at sa bagong taon na ito, kami ay muling lumalapit sa iyo na may mga pusong puno ng pananampalataya. Almighty God, sa mga pagsubok at hamon na dumaan, kami ay nakatagpo ng mga pagkakataon upang lumago at matuto. Sa iyong mga kamay, kami ay naglalagak ng aming mga pangarap at adhikain. Sa mga araw na darating, tulungan mo kaming maging matatag sa aming mga desisyon. Gawin mo kaming mga instrumento ng iyong kapayapaan at pag-ibig na maging ilaw sa mga madidilim na dako. Sa bawat umaga ng bagong taon, kami ay humihiling ng iyong mga biyaya. Buksan mo ang aming mga puso upang tumanggap ng bagong pag-asa at inspirasyon. Tulungan mo kaming maging mas mapagbigay, hindi lamang sa aming mga pamilya, kundi pati na rin sa aming mga komunidad. Hayaan mo kaming maging tagapaghatid ng iyong mga salita na nagdadala ng kalakasan sa mga nangangailangan. O Diyos, sa mga pagkakataong kami ay nahihirapan, bigyan mo kami ng lakas upang patuloy na lumaban. Huwag mo kaming hayaang mawalan ng pag-asa, kundi ipaalala sa amin na sa bawat pagsubok ay may nakatagong layunin. Sa mga pagkakataong kami ay natatakot, ipakita mo ang iyong katatagan. Sa bawat desisyon na aming gagawin, naway ito ay magdala ng kaluwalhatian sa iyong pangalan. Ang Panginoon, sa pagpasok ng bagong taon, kami ay nagdarasal para sa aming mga pamilya. Ibigay mo sa kanila ang kalusugan at kasiyahan. Patatagin mo ang aming mga ugnayan at tulungan mo kaming maging mas mapagmahal at maunawain sa isa't isa. Sa mga pagkakataong kami ay nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan, bigyan mo kami ng karunungan upang ito ay malampasan. Hiling namin na ang bawat tahanan ay maging lugar ng pag-ibig at pagkakaunawaan. Naway ang aming mga tahanan ay maging kanlungan ng iyong presensya na puno ng mga ngiti at tawanan. Sa mga bata, bigyan mo sila ng kaalaman at gabay upang sila ay lumaki na may takot sa iyo. Sa mga kabataan, ipagkaloob mo ang tapang at determinasyon upang sundin ang kanilang mga pangarap at mangarap ng mga bagay na makapagbibigay ng kaluwalhatian sa iyo. O Diyos, sa mga darating na buwan, kami ay nagdarasal para sa aming bayan at sa buong mundo. Sa mga lider na namumuno, ipagkaloob mo ang karunungan at integridad. Naway ang kanilang mga desisyon ay maging makatawid at makabuluhan na naglalayong makabuti sa lahat. Sa mga panahon ng kaguluhan at hidwaan, ipakita mo ang iyong kapayapaan at pagkakaisa. Makapangyarihang Diyos, kami ay nagdarasal para sa mga nangangailangan. Sa mga may sakit, bigyan mo sila ng kagalingan at lakas. Sa mga nagugutom, ipagkaloob mo ang kanilang pangangailangan. Sa mga nawawalan ng pag-asa, ipadama mo ang iyong pagmamahal at suporta. Tulungan mo kaming maging mga kamay na tumutulong at mga puso na nagmamahal, na sa bawat pagkakataon ay handang umalalay sa kapwa. Sa mga pagkakataong ang mundo ay tila nagugulo, naway kami ay maging mga tagapagdala ng iyong kapayapaan. Sa mga suliranin na aming haharapin, tulungan mo kaming makahanap ng mga solusyon na magdadala ng kabutihan sa lahat. Sa bawat hamon, ipaalala sa amin na kami ay hindi nag-iisa at sa iyo kami ay may pag-asa at lakas. O Diyos, sa pagtahak namin sa landas na ito, naway maging inspirasyon kami sa iba. Hayaan mo kaming maging ilaw na nagliliwanag sa dilim at sa bawat hakbang na aming gagawin, naway magdala ito ng kaluwalhatian sa iyong ngalan.
Sa bagong taon na ito kami ay nagtataas ng aming mga kamay at puso. Umaasa na ang iyong pagmamahal at biyaya ay patuloy na dadaloy sa aming buhay. O Panginoon, sa aming pagninilay sa mga salitang ito, kami ay muling lumalapit sa iyo na may mga pusong puno ng pag-asa at pananampalataya. Sa bawat hakbang ng aming buhay, kami ay nag-aalay ng aming mga pangarap at hangarin sa iyong mga kamay. Naway sa bagong taon na ito, kami ay maging mga tagapagdala ng iyong presensya sa mga tao sa paligid namin. Sa mundong puno ng mga pagsubok at sakripisyo, kami ay umaasa na ikaw ang magbibigay sa amin ng lakas at katatagan. Hiling namin na sa mga pagkakataong kami ay naguguluhan o nag-aalinlangan, ipaalala mo sa amin ang iyong mga salita na nagbibigay inspirasyon at pag-asa. Naway sa bawat pagsubok na aming haharapin, makikita namin ang iyong mga layunin at plano na mas mataas kaysa sa aming sariling pag-unawa. Panginoon, sa mga darating na araw at buwan, kami ay nagdarasal para sa aming mga kapwa. Naway ang bawat isa sa amin ay makaramdam ng iyong pagmamahal at pagkalinga. Sa mga panahong kami ay nahihirapan, naway kami ay maging mga tagapagdala ng pag-asa sa aming mga kapatid na nangangailangan ng tulong at suporta. Tulungan mo kaming buksan ang aming mga mata sa mga pangangailangan ng iba at bigyan kami ng lakas na umaksyon upang makatulong. Almighty God, kami ay nagdarasal para sa mga may sakit at mga nahaharap sa mga pagsubok sa kanilang kalusugan. Ipagkaloob mo sa kanila ang kagalingan at lakas upang patuloy na lumaban. Naway ang kanilang mga puso ay mapuno ng pag-asa at ang kanilang mga isip ay maging mapayapa sa kabila ng mga pagsubok. Sa mga taong nagugutom, ipagkaloob mo ang sustansya at mga kinakailangang bagay upang sila ay makaraos. Naway ang aming mga kamay ay maging mga kasangkapan ng iyong kabutihan, handang tumulong sa kanila na nangangailangan. Sa aming mga komunidad, hiling namin ang pagkakaisa at pag-unawa. Naway ang bawat tahanan ay maging kanlungan ng pagmamahalan at kapayapaan. Sa mga pagkakataong kami ay nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan, bigyan mo kami ng karunungan upang ituwid ang aming mga kalooban at makinig sa isa't isa. Sa mga kabataan, naway ipagkaloob mo ang inspirasyon at lakas ng loob na mangarap at humakbang patungo sa kanilang mga pangarap. Hayaan mo silang maging tagapagtaguyod ng kabutihan at pag-ibig, hindi lamang sa kanilang mga sarili, kundi sa mga tao sa kanilang paligid. Panginoon, kami ay nagdarasal din para sa aming bayan. Naway ang mga lider ng aming bansa ay mapuno ng karunungan at integridad. Ipagkaloob mo sa kanila ang tamang desisyon na makikinabang sa lahat, na naglalayong itaguyod ang kapakanan ng bawat mamamayan. Sa mga oras ng hidwaan, tulungan mo kaming magkaisa at naway ang aming mga puso ay puno ng pag-unawa at respeto sa isa't isa. Sa mga pagkakataon ng kaguluhan at takot, naway kami ay maging mga ilaw ng pag-asa. Ipakita mo sa amin ang halaga ng pagkakaisa at pagtutulungan. Sa bawat hakbang na aming tatahakin, naway makilala kami bilang mga tagapagdala ng iyong pagmamahal at pagkalinga. O Diyos, sa pagtatapos ng aming panalangin, kami ay umaasa na ang aming mga layunin at adhikain ay maging kasangkapan ng iyong kaluwalhatian. Sa bagong taon na ito, kami ay nagtataas ng aming mga kamay at puso sa iyo. Umaasa na ang iyong mga biyaya ay patuloy na magdaloy sa aming mga buhay. Naway maging liwanag kami sa mga madidilim na dako, at sa bawat sandali, naway patuloy kaming maging inspirasyon sa aming kapwa. Salamat o Panginoon sa iyong walang hangang pagmamahal at pagkalinga. Sa ngalan ng iyong anak na si Jesus, kami ay nananalangin. Amen.
Sa pagtatapos ng ating devosyonal na ito, nais kong ipaalala sa inyo ang tunay na kahalagahan ng ating mga panalangin at ang mga hakbang na ating ginawa upang simulan ang ating taon ng may pag-asa at pagpapala. Ang ating mga naisip at ang ating mga pagninilay-nilay ay hindi lamang pawang mga salita, kundi mga hakbang tungo sa mas malalim na relasyon sa ating manlilikha. Sa bawat salin ng taon, may dala tayong mga pangarap, mga layunin at mga pagsubok. Ngunit sa ating paglalakbay, isang bagay ang tiyak, kasama natin ang Diyos na ang pagmamahal ay hindi nagmamaliw. Habang tayo ay humaharap sa mga bagong pagkakataon at hamon, naway magpatuloy tayong humawak sa mga pangako ng Diyos. Tandaan natin na ang ating mga panalangin ay may kapangyarihan. Ang bawat salitang ating binigkas, bawat damdaming ating ibinuhos, ay umaabot sa Kanya na nakikinig at nagbibigay ng sagot sa tamang panahon. Huwag tayong matakot na ipahayag ang ating mga pangangailangan sapagkat Siya ang ating tagapangalaga at tagapagbigay. Ang ating pagtitiwala sa Kanya ay isang mahalagang bahagi ng ating pananampalataya. Sa mga susunod na araw, asahan natin ang mga pagsubok at mga pagkakataon na maaaring subukin ang ating pananampalataya. Magkakaroon tayo ng mga pagkakataong mamuhay sa pag-ibig at pagkakaisa, at may mga oras din na tutuksuhin tayong mawalan ng pag-asa. Ngunit sa bawat hakbang, alalahanin nating may isang Diyos na handang sumuporta at magbigay ng lakas sa atin. Sa Kanya, wala tayong dapat ipag-alala. Tayo ay tinawag upang maging mga ilaw sa mundong ito at sa ating mga panalangin, nagiging daluyan tayo ng Kanyang biyaya. Huwag nating kalimutang ipagdasal ang ating mga kapwa. Habang ikaw ay nagdarasal para sa iyong mga pangarap at layunin, isama mo rin sa iyong mga panalangin ang mga taong walang ibang kayamanan kundi ang ating pagkakaisa at pagmamahalan. Sa ating pagsasama, tayo ay nagiging mas malakas. Isang komunidad na nagtutulungan sa ating mga pangarap at mga pagsubok ay isang komunidad na nakatutok sa mga layunin na higit pa sa ating mga sarili. Isipin natin ang mga bagay na nais nating makamit sa taong ito. Huwag tayong matakot na mangarap ng malaki. Ang ating Diyos ay may mga plano para sa atin, mga plano na puno ng pag-asa at hinaharap. Ang mga pangarap na ito ay maaaring magbigay ng inspirasyon sa iba, kaya't huwag tayong magatubiling ibahagi ang ating mga kwento at mga karanasan. Sa ating mga testimonya, nagiging inspirasyon tayo sa iba upang sila rin ay maniwala sa kapangyarihan ng panalangin at sa mga posibilidad na dala ng pananampalataya. Sa pagtatapos, nais kong hikayatin kayong patuloy na magdasal, maghanap ng oras araw-araw upang makipag-usap sa Diyos. Ang panalangin ay hindi lamang isang ritual. Ito ay isang pagkakataon upang makilala Siya ng mas mabuti. Sa bawat pagkakataon na tayo ay lumalapit sa Kanya, nagiging mas malapit tayo sa Kanyang puso. At habang tayo ay naglalakbay sa taong ito, dalhin natin ang pagmamahal, pag-asa at pananampalataya. Naway ang taong ito ay puno ng mga pagpapala, hindi lamang para sa atin, kundi para sa lahat ng ating mga kapwa. Patuloy tayong humingi ng gabay at lakas mula sa ating Ama, at sa Kanyang pangalan tayo ay magkakaroon ng isang taon na puno ng kagalakan at kasaganaan. Tayo'y magpatuloy sa ating paglalakbay na may tiwala at pananampalataya. Asahan natin ang magagandang bagay na darating dahil ang ating Diyos ay tapat sa Kanyang mga pangako